Kasunod ng masalimuot na insidente ng pamamaril sa isang paaralan sa Tacloban City noong Lunes kung saan 3 estudyante ang nasawi, magsasagawa na ng investigasyon ang Senado upang matukoy ang mga pagkukulang sa batas na may kaugnayan sa insidente. Sa pangunguna ni Senadora Risa Hontiveros, pangungunahan ng Senate Committee on Women, Children, Family Relations and Gender Equality ang investigasyon sa posibleng papel ng online platforms sa radikalisasyon ng mga menor de edad na mamulat sa karahasan. Batay sa paunang findings ng mga otoridad, lumalabas na lulong umano ang isa sa mga menor de edad na suspect sa Gorebox, isang gaming application na inilarawan ng mga otoridad bilang graphic at medyo violente. Nais ngayong malaman ng komite kung may impluensya ba ang violent nature ng laro at exposure rito ng bata sa naging insidente ng pamamaril. Dagdag pa ang layunin ng komite na matukoy ang posibleng pananagutan ng mga ganitong online platforms at gaming applications. Kabilang sa mga inimbitahan ng komite sa hearing sa July 1 si Felix Philip na siyang mismong game developer ng Gorebox. Sa isang email sa Committee Secretariat, nagpahayag din ng pakikiramay si Philip para sa mga naging biktima ng trahedya at nawasto lamang aniya na mabigyan sila ng hustisya. Sa kabila nito, tumanggi si Philip na dumalo sa hearing sa July 1, mapapersonal man o via online video conferencing, lalo pa at nakabase siya sa Germany. Kinikilala niya aniya ang naging hakbang ng komite sa pagsisiguro ng kapakanan at kaligtasan ng mga kabataan, partikular na pagdating sa kanilang exposure sa online platforms. Ngunit nilinaw niya na ang Gorebox ay isang game application na rated 18 at hindi para sa konsumo at paggamit ng mga menor de edad. Ikinadismaya naman ni Hontiveros ang pagtanggi ni Philip na dumalo sa hearing, lalo't marami aniya silang nais malaman mula sa mismong developer ng laro. Aniya, hindi isinisisi ng komite ang insidente sa mismong laro, ngunit kailangan aniyang malaman kung naging salik ba ito sa behavior ng menor de edad. Dagdag ni Hontiveros, sinumang developer o online company na may operasyon sa Pilipinas at may kaugnayan sa mga kabataang Pilipino ay dapat na igalang ang sariling batas at institusyon ng bansa. Kung hindi aniya nila kikilalanin ang batas ng Pilipinas, dapat rin silang magkaroon ng pananagutan. Sa ngayon, plano rin ng komite na makipag-ugnayan sa Embahada ng Germany sa Pilipinas upang maiapila ang pagtanggi ni Philip na dumalo sa pagdinig. Mananatili rin aniyang bukas ang komite sakaling magbago ang isip ni Philip at naisin na niyang makiisa sa pagdinig. Para sa EuroTV News, Mila Yagin, sumasaludo sa bawat Pilipino.